Alright, basa po tayo ulit. Basa-basa po tayo ng salita ng Diyos. Ang version, ang salita ng Diyos, ASD. So, Marcos Kapitulo 7, versikulo 9 hanggang 13. So, verse 9 po tayo. Sinabi pa niya, ang uhusay ninyong magpawalang bisa ng mga utos ng Diyos para masunod ang sarili niyong kaugalian, sarili niyong tradisyon. Sino po itinutukoy again? If you go back to my Bible reading in Tagalog yesterday, it's talking about the Pharisees. It's talking about the Pharisees, the scribes, the Sadducees, and the lawyer. Alright, so verse 10. But, bigyan ko lang po ng diin para masunod ang sarili ninyong kaugalian. Yung nakasanayan ninyo, yung ginawa niyong tradisyon. Binabaliwala niyo yung sinabi ko sa inyo, yung sinabi ng Panginoon, para lumuhod sa statue, para instead na dumirekta sa akin, manalangin sa akin, gumamit kayo ng ibang statue, na tapos justify niyo pa, tapos binibit-bit-bit niyo pang ganyan. Tradition po yun. Hindi po yun nakasulat sa Biblia. Kita niyo, hindi po ako nagka-call out dito, si Jesus po mismo, Panginoong Diyos. Kung sinasabi niyo, Lord, Lord, tinatawag siyang Lord, Lord, bakit di niyo siya sinusunod? Bakit sinusunod niyo yung mga nagbabago, nagtitwist, nagbabaluktot ng salita ng Diyos para makontrol at mamanipulate kayo? So, you need to investigate. You need to be skeptical. Mamaya, sunod lang kayo ng sunod. Sino ba sinusunod niyo? Si Lord ba o si Satan? Kasi dali lang kay Satan na sabi, no, ito sabihin mo to, si Jesus Christ ang Lord mo pero sundin mo ako. Sundin mo tong papagawa ko sa'yo. Okay, wala to sa Bible dito salita ng Diyos pero gawin mo to. Kasi ako nagsabi, kasi nire-represent ko sa'yo si Jesus. Yung iba naman, so amazing, si Jesus ba? Si Jesus ba yung pinapasunod mo sa amin? Sige, ano gagawin namin? Bubuhatin namin yung statue, tapos sasayaw-sayaw kami. Tapos ang tugtog, bikining itim. Sino yung tinatawag dito ng Panginoon? O you hypocrites! Woe to you, scribes and Pharisees! You hypocrites! Appearing clean in the outside, but full of dead man's bones in the inside. So be careful who you're listening to. How could you be careful? How could you be careful of those people who you're listening to if you don't know if they are telling the truth or not? You need to investigate for yourself. Your eternal life is not in their hands. Why are you trusting your eternal life in their hands? Why not trust it in God's hands? How can you know if you're trusting God's hands or someone's hands other than God? To the scripture. It is written here. And those people who's telling you to pick up that statue created in the image of the name, when in the very beginning they don't have the image of the name. Let's say Saint Paul, Saint Augustine, Saint this, Saint that, Mother this, Mother that. How could they be sure that's that exact image of the name? The word is not telling us to worship a graven image, a man-made image. And now we're picking it up and dancing to the tune of Bikining Itim. And then after that saying, di ba nila ako kilala? Nakasuot ako ng sutana? See, the heart is revealing itself. And I'm just saying, be careful, be cautious. Satan is cunning. Satan is crafty. Satan is skillful in deceiving people. He's so used to that, he mastered it. So be careful, because it's your eternal life that is at stake. Not your preacher's eternal life. If you're following your preacher, his eternal life is not in stake because of you believing him.
But because of you believing him, and if he is misleading you, misguiding you away from the word of God, meaning doing the tradition, not part of the word of God, be careful. It's your eternal life that is at stake. All right, verse 10. Katulad na lang ng sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumalapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Nung hindi ko pa alam ang salita ng Diyos or di ko pa siya nadidinig, alam ko lang may Diyos, pero binabaliwala ko siya. Nung mga time na yon na sobrang sarili ko lang ang iniisip ko. Sobrang prideful and egoistic and self-centered. And don't get me wrong, sometimes it's creeping in. Ano ko na lang na because we need to held our thoughts captive and we need to renew our minds. Sabi ng salita ng Diyos. Doon ko na lang nare-realize, okay, Lord, teka, mukhang self-centered ako sa part na to. Mukhang pride and ego ko yung nagdi-dictate ng decision na to. Pero sometimes, nagagawa ko ng decision. Nare-realize ko na, ay, Lord, mali ako. Mali po ako doon. Siya na rin yung nagre-remind. The Holy Spirit will remind you that you will not like what you're doing. So, nung time na nung buhay pa yung parents ko, yung father ko, kasi galit ako sa mother ko nung mga time na yun. Kasi nabubugbog kami ng kuya namin, tapos wala siyang ginagawa. We're living at the same house. We're living in the same roof is covering our head. And my father is living alone. So para nangyari, although my father is an alcoholic, every day, walang oras na hindi lasing yun, parang mas may respeto pa ako doon sa father ko back then. Tapos walang naibigay na pera kahit isang pera. May time nga nung may pamilya na ako, nung may anak na ako, hindi pala pamilya siya. Sarili ko palang, ayan, sarili kong desisyon na naman yung pinilit ko. So nagkaanak ako, may ka-live-in partner ako. Tapos kailangan ko talaga ng pera ng time na yun. Pinuntahan ko yung tatay ko, pamasahe lang papunta doon sa tatay ko yung yung dala-dala ko. Tapos pagdating ko doon, wala rin talaga siyang pera. Alam ko naman walang pera, baka sakali lang ako. Benta na natin. Ano yun, mahilig mag-kolekta ng mga bagay-bagay yun. Yung bahay ng magulang niya, punong-puno yun ng abubot. Benta kaya natin ito. Magkano kaya natin mabibenta ito? Kailangan ko ng pera. Sabi ko gano'n. At the end, wala rin. Iniwanan ko din siya. Tapos nagpaalam na lang ako. Pero ang ibig ko sabihin din, sobrang galit ko sa mother ko ng time na yan. Kahit na yung mother ko nakasama ko yung mother ko for at least half of my life. Tapos yung father ko, once in a while ko lang talaga nakikita. Para mas may respeto pa ako sa father ko ng time na yan. Kita mo yan, lasenggo yan. Kasi parang nakita ko, kasi na-witness ko yung, lumapit yung father ko doon sa mother ko. Na-witness ko yun. Testimony, nag-testimony na. Tandang-tanda ako yun. Siguro mga 7 or 8 ako nun. Iniwanan na ng mother ko yung father ko, naghiwalay na sila. Kasal yun, mother at father ko. Kasal sila. Naghiwalay na sila. So, dito na kami sa Bulacan. So, binenta yung bahay doon sa subdivision, sa GSI subdivision sa may Malinta. Kasi nagkasakit yung lola ko, si Nanay Tali. So, 50-50 kailangan ibenta para mapagamot. So, uwi kami ng Bulacan sa bahay ng Nanay Tali ko na lola ko. So, matandang bahay siya. So, doon na kami nakatira. Doon na kami sinusimulang bugbugin ng kuya ko. Tapos dumating yung father ko, tuwan-tuwa ako noon. Kasi syempre, binubugbog ka ng kuya mo, tapos dumating yung tatay mo, kala mo na meron ka ng savior. Eh, grabe, Lord. May revelation. Alam mo yung father's love? Grabe po. Alam mo yung, kumbaga parang damdamin ko noon, sobrang saya. Ito na yung tatay ko. Ito na, dumating na. Maliligtas na kami. Kasi yung mother ko, wala lang. Google Pin lang kami ng kuya ko, okay lang. Hindi naman, siguro wala siyang magawa. Dahil anak niya rin yung isa. Dumating yung tatay ko, tapos, hindi siya lasing. Tanda ko, hindi siya lasing. Tapos medyo maayos yung bihis niya nun. Tapos, kinakausap niya yung mother ko, wala, hindi nag-work out. Lalo ako na-devastate na. Ito na naman, bugbugan na naman, hahampasin ka na naman ng map, babalihin sa yung map, yung sinturon, yung bakal ng sinturon, tatama sa mata mo, lolobo yung mata mo. So, yung mga ganun, sustukin ka na lang anytime, tatadya ka na lang anytime. Tapos yung mga bagay na sa'yo, tapos aariin ng kuya mo, ay mga laruan lang yun, ha? Pero sa amin, nung bata kami, precious yun. Diyan yung text. Yung text, pagpapaguran ko yon.
So, lalabanan ko yung mga kaibigan ko. So, mananalo ako. Box-box ng kahon ng sapatos. Pero kukunin niya yun. Kanya na yun. Pagka kumuha ko ng ganyan at nakita niyang may ganyan bawas, bugbog sarado ako na. Akin yun, ha? Kumbaga, ginawa ko yung baong ko, bumili ako ng text, tapos yung text na naglalaban-labang kami. Nauubos ko yung mga text ng mga kaibigan ko. Pag uwi ko, masaya kami, naglalaro kami ng kapatid kong bunso. Pero pagka nakita niya meron kami noon, kukunin niya yung kanya yon. Pag walang paalam kumuha doon, bugbog sarado ka. So, ganun, doon naipon yung hatred ko sa mother ko. Kasi, kinuha mo kami kay Papa, tapos di mo man lang kami kayang protektahan kay Kuya. Tapos gusto mo masayang pamilya. So, parang pakiramdam ko nun, oh, you hypocrite. Sama, no? So, ganun ako kawalang respeto sa magulang ko. Hindi ko alam yung salita ng Diyos. Ngayon ko lang nalaman na dapat pala kahit anong mangyari, honor your mother and father. You may be not in agreement in all things, but you still have to honor your mother and father. Ngayon ko na lang na-realize yun. So, I am wrong. Self-centered, prideful, egoistic. JB. That's before Christ. So, sabi dito, katulad na lang ng sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang at ang lumalapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Deserving ako of death. Deserving ako ng death. Kahit anong strive ko, kahit anong thrive ko to live life, to give the best life, the most comfortable life dun sa ka-live-in partner ko, tapos dun sa anak ko, I was never satisfied. And I'm still looking for something inside my heart I'm looking for something to fill the void, the emptiness inside my heart. Na hinahanap ko nung time na yun doon sa ka-live-in partner ko, tapos doon sa anak ko. Binibigay ko na sa inyo lahat, tapos wala man lang ako maramdamang pagmamahal. Ano pang sense mabuhay? Papasok sa isip ko. Tapos away hanggang sa dumating yung point na hindi na kami nag-aaway. Hindi na kami nagpapansinan sa loob ng isang bahay. So, it's necessary for me to go through all of those things, because if not of all those things that I've experienced in my life, I wouldn't be able to turn 180 degrees and try to ask him, why is this happening to me? And then God responded unto me, it's your own doing, JP. You're leading yourself. You're leading your life. And you're not able to see me. I'm just waiting for you to turn around. And if you come unto me, JB, you that are weary and heavy laden, you're in labor and you are heavy laden. I'm just waiting for you to come unto me, and I will give you rest. And He gave me rest and peace of mind. Not materialistic things. I've lost every material things that I have, that I could enjoy. I've lost it already. But those things didn't give me peace of mind and rest. Only God. I would rather be with God than the material things that I have before. I would rather be with God. So, dito, sinasabi dito, parang pinapakita dito yung previous life ng isang tao din. If na-realize, for example, na-realize ko, wala akong respeto sa magulang ko. Sinasagot ko pa yun. Talagang away yun. 14 minutes na. Sorry guys. Kaya nakikipag-away ako sa magulang ko. May one time nakalakihan ko din kasi. Yung kuya ko, nakikipagsagutan yun sa mother ko. Nasuntok pa nga nun, tinadyakan pa nga ng kuya ko yung mother ko eh. Di ko siya nilalaglag, kinukwento ko yung story. Ito yung mga na-witness ko, kaya galit na galit ako sa kuya ko. Pero di ko na-realize, ginagawa ko na rin sa mother ko. Yung ginagawa ng kuya ko sa mother ko before. Tapos nangyari, nagsasagot na, baby pa yung anak ko nun. Tapos nandun kami sa bahay namin. Tapos, nag-away kami ng mother ko, sasagutan kami. Yung kuya ko nasa taas pala. Tapos mamaya, nagsisigawan na kami ng mother ko nun. Tapos bumaba yung kuya ko, tumatakbo, sinuntok ako. Medyo malaki na ako nun, nasa 20 na ako nun. 21 yata o 22. 21. Mga 21. Tapos tumakbo siya, papapanek.
Ito, kumbaga nangyari naman to pero mayabang ako nito nung time na to. Kumbaga parang, nung time na to, ready na rin ako mawala nung time na to. Sabi ko, minura ko, nagmumura kami. Sabi ko, ang laki-laki mo. Kasi nasa 5, almost 6 flat yun eh. Ako 5'6" lang ako. Labas ako sa kalsada. Tara dito. Dito tayo laki-laki mo na, kukuha ka pa ng kung anong pinanik mo dyan sa taas. Dito tayo sa labas. Di siya lumabas. Kasi nung time na yon, pag lumabas, kung lumabas siya nung time na yon, it's either patay ako or baka napatay ko siya nung time na yon. Ganun na yung mindset ko nun. So, twisted talaga. Walang-wala talaga. As in, sablay. Yung mindset ko nun. Di ko nga na-realize na 1-year-old pa lang yung anak ko. Mag-1-year-old pa lang yung anak ko. Tapos yung mindset ko nun is to unalive him or unalive myself. Pagka nag-abot kami sa gitna. Sa kasada. May mga ebidensya ako, kapitbahay namin, alam yun. Kasi first time kong ginawa yun sa kapatid ko. Sa kuya ko. Hindi ko man lang siya nasuntok ng isang beses. Noong time na wala pang Christ, habang tumatagal, kailan ko kaya mababawian tong kahit isa lang, paisa lang. Sabi ko sa sarili ko noon, makaisa lang, okay na ako. Hindi ko na-realize na sobrang mali ako ng time na yun. Super duper mali. Super duper sablay. Yung utak ko, sablay na sablay. Hindi ko nga na-realize na baka may pinagdadaanan siya, which is the truth. May pinagdaanan pala din siya. Siya naman pala yung binubugbog ng father ko nung wala pa kami. Kasi malaki ang age gap namin ng kuya ko eh. Nasa 20 yata o 18. Siguro mga 15 to 10. 10 to 15 years old ang agwat namin. Kasi 7 ako noon nung binubugbog kami. 6 or 7 ako. Siguro mga nasa 18 na siya. 18 or 19. So let's say 10 to 15 years old yung gap namin. Yung tanda sa akin. So, matagal ng buhay yung kuya ko tsaka yung sumunod sa kanya na isang upang kuya. Yun naman yung savior ko nung time na yun. Kaso umiwalay din sa amin yun. Nung umuwi kami ng Bulacan, hindi namin kasama yung pangalawa kong kuya. Naiwan siya doon sa father ko, pero nakatira siya doon sa mga tito namin, sa kapatid ng father ko. So, pero tuwing umuwi yun, laging feeling ko ng comfort. Tapos, sabi ko, kuya, binubog kami dito ni kuya, kunin mo na ako. And so, dumating yung time, kinuha niya ako eh. Mga 1 or 2 years din. Tumira ako sa kanya 1 or 2 years. Pero anyways, di ko akalain na yung kuya kong panganay na bumubugbog sa amin, dati din palang binubugbog ng tatay namin. Hindi ko na naabutan yun. Hindi ko na naabutan. Kasi yun nga, nung nagkakaisip na ako, hiniwalay naman kami ng mother ko sa father ko. Pero yung mother ko pala, binubugbog din ng father ko. Hindi ko rin na-witness yun. Hindi ko rin na-witness. So, kita niyo, may mga lapses eh. Nag-decide ako na galit ako dito sa tao, pero ang dami ko pang lang hindi naiintindihan. So, may misunderstanding. Anyways, dito, guilty ako dito na hindi ako rumerespeto sa magulang ko nung araw. Ang masaklap, namatay sila na yung mother ko nasabi ko na mahal ko siya one time. Umiyak nga yun eh. Hindi ko nga alam ba't nasabi ko na tapos nayakap ko eh. Pero yung father ko, pero alam naman ng father ko eh, na mahal ko siya. Hindi ko nga lang nasasabi ng madalas sa kanya bago siya mamatay. But both of them died alone. Both of them died alone. And yun, it breaks my heart pagka naalala ko yan. And I'm just hoping and praying that they call to God bago sila mamatay. Because if they didn't, I cannot do anything about it. Anyways, humaba dahil sa kwento, no? Madiin lang ako kasi na-touch yung heart ko nito, yung walang respeto sa magulang. Sapul ako nito eh. Ito eh, yung mga iffy. If I could go back in time, I would definitely do it differently. Kaso, part na lang na siya ng past. And it's just going to be a lesson for my present and my future life. So, verse 11 po tayo. Ngunit itinuro naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibinibigay niya sana sa kanila ay korban, ang ibig sabihin, nakalaan na sa Diyos. So, basahin ko lang po muna maigi ito. Ngunit, verse 11, ngunit itinuturo naman ninyo
na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay kurban. So, yung anak sinasabi sa magulang, itong bibigay ko sana sa inyo ay kurban. Ibig sabihin ay nakalaan sana nasa Diyos. Parang sumbat siguro. Feeling ko, may pakiramdam ako na parang yung anak nanunumbat in some way. Pero basahin ko po muna ulit. Ngunit itinuturo naman ninyo ng mga Fariseo, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak, sa mga magulang niya, sa kanyang magulang, na ang tulong ng anak, na ang tulong na ibinibigay niya sa kanila, sa mga magulang, ay korban, ang ibig sabihin, nakalaan na sa Diyos yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. Or, kaya kita tinutulungan ay para sa Diyos. Let me just read it in KJV. Verse 11. Baka basahin ko rin sa iba. But you say, if a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. So, kumbaga parang alay sa Diyos para makakuha ng blessing. Okay. So, ganun yung tinuturo nila ng mga Pharisees. Try ko ng ESV po. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you have gained from me is korban. Same thing, ayun nga, doon nga papunta. Whatever you gain, whatever I've given you, it is korban. If it is a gift for God, it is for God. Inaalay sa Diyos. That is given to God. Okay, so balik na tayo. Hindi na natin kailangan basahin yung NLT tsaka yung NIV. Mukhang gets naman na natin. So, ASD. Verse 12, hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Okay, parang ganito. Ito, binigyan na kita. So, okay na yan. Lang kita ulit pagka-feel ko ng bigay. Ibigay ko sa'yo, alay ko sa Diyos yan. So, parang hindi na ako obligadong tulungan ka, dahil binibigyan naman kita sa oras na, sa komportable ako na ibigay sa'yo. Kung mapasin nyo, nag-a-add ako ng text. Yung sinasabi ko po, yung pagkakaintindi ko. Kung iba pagkakaintindi mo, okay lang yan. Kaya lang kailangan meron tayong mga basis. Pinaka-foundation dapat is it getting you closer to God? And pray for it. Baka mamaya kasi misleading din ni Satan yung mga thoughts natin. Ako, ganun din ginagawa ko. Kunyari, parang may nagets ako na bago. Pagpe-pray ko yun. Tama ba yun, Lord? Please reveal it to me. Baka mali ako dun. Baka mali yung pagkakaunawa ko. Alright. Basahin ko lang po ulit. 22 minutes na. Hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. 13. Pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaugaliang ginawa nyo. Babasahin ko po ulit. Pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaugaliang ginawa nyo at ipinamana sa iba. At marami pa kayong ginagawang tulad nito. So, again, God is calling out the Pharisees, the scribes, the lawyers, the Sadducees, the hypocrites. So, kung mapapansin nyo doon sa verse 10, bumabad ako sa verse 10. Kung mapapansin nyo, JB, hypocrite ka rin. Kasi di mo nga na-respeto yung magulang mo. Hindi ko na pwede i-justify yun. Hindi ko pa kilala si Lord nun. Mali po ako doon. I'm so guilty about it. Kaya sobrang in love ako kay Lord. Kasi although I'm guilty about it, di na ako deserving humarap sa Kanya. Unworthy ako eh. Kasi di ko nga nasunod yung pinapagawa niya. Hindi ko nga na-respeto, na mahal yung magulang ko. Or di ko man lang napakita, or di ko man siguro yung nasabi ko siguro. Kaya lang, kung hindi ko siya nagawa, baliwala yung salita. So, nagkulang talaga ako doon. Sablay talaga ako doon. So, hypocrite ka din, JB. Yeah, pwede, tama po kayo nun. If I'm still doing it. JB, paano mo magagawa yun? Wala na yung magulang mo. Yeah, you're correct as well. I cannot argue about that. And that's the thing. I have to surrender to God because I cannot save myself. Kitang-kita nyo.
gusto ko nang mapatay yung kuya ko or gusto niya na rin ako mapatay ng time na yun. Kung di man, kung gusto niya nang bugbugin ako, yung isip ko na gusto ko na siyang mapatay. Ibig sabihin, I committed murder now. Right then and there. Actually, lahat ng kaaway ko dati gusto ko na mapatay. Doon pa lang, murderous heart na. I committed murder already. Paano ko harap sa Diyos kung ganun ako kasama? Pwera pa yung mga nasabi ko. Sa kalivin ko dati, may mga masasakit din ako na salita pag nag-aaway kami. Kasi, hindi ko na pwedeng sisihin yung kuya ko na ganun din yung nadidinig ko sa kanya. Ako yung gumawa eh. So, I am at fault. Ako yung may kasalanan, ako yung gumawa. Hindi ako deserving kay Lord. Ngayon, tignan nyo to. Kung ang Diyos, sa kabila ng kadumihan ko, ay sinasabi sa akin, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng pahinga. At paglapit ko sa kanya, nakaramdam ako ng pahinga. Paano ko siya hindi mamahalin? Tawagin niyo na akong hipokrito. All day. In your mind, I'm a hypocrite. All goods. I will not hold it against you. Okay lang yun. It's fair. You're right. But I'm not living in the way you think about me. Or by the way you think about me. I'm living by the way God sees me. And God sees the blood of Jesus Christ covering me. Because I cannot cover myself with my own blood. I couldn't. I'm going to hell. I'm going to hell if that's the case. How could I, knowing what's in hell? Na-experience ko na yung hell dito sa mundo eh. Glimpse pa nga, patikim pa nga lang yun eh. Ayoko na eh. Tapos gugustuhin ko pa tumakbo kay Satan at manahan, manirahan sa impyerno habang buhay ko. Di ko kaya. Sobrang hirap. Titiisin ko na yung hirap na pinagdadaanan ko dito sa mundo. Naglalakad at binibitbit yung krus ko sinabi ng Panginoon, bitbitin ko. But don't worry, JB. Come unto me, all ye that weary, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And you shall find rest unto your souls. And I found one. And I found it. Because of God. God showed it to me, revealed it to me, and thankfully, I humble myself down and willingly accept the fact that I found my soul because of it. Because He found me. I was lost and I am now found. I'd been found. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Siguro iiwanan ko kayo na bago mag 30 minutes. Nabasa ko naman po lahat eh. His grace is more powerful than my sins. My sins, your sins, couldn't overpower God's grace. Now, if you are resting in His grace, you are already saved, regardless of your past, regardless of your present, and regardless of your future. But because you're saved by the Almighty, you will try to learn about Him. So you could know what He wants you to do and what He doesn't want you to do. So your life will be transformed after you receive Him. And the Holy Spirit is going to be the seal of your salvation and a witness unto your salvation. Ephesians chapter 1 verse 13, Hebrews chapter 10 verse 15. Read it. It is written. It is written. Sige, papakawalan ko na kayo. Basahin nyo na lang po ulit. Medyo tumama sa akin yung verse 10 eh. Medyo sapul ako doon sa verse 10 eh. Kumbaga parang, yun yung reminder sa akin ng Lord, you will always need me. Because if you rely on yourself, you will be lost again. Alright, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you. God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.